Amen. Magandang umaga po. Diyos, meron lang tayong mga kaunting technical difficulties. Medyo naglolo ko ng kaunti ang ating wifi. And then we are slowly learning and adjusting sa ating hong bagong computer dito sa church. So purihin ang Panginoon. Tayo ho'y nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya. At these are mga bagay na ating pinundar dito sa church as an investment as we seek by the grace of God to continue na mag-improve pa sa atin hong mga ministeryo. And as we have been saying, ito ho ay isang ministry na kung saan hindi natin, pinag-iisipan na natin noon pero hindi napuwersa tayong bilisan na gawin ang ating hong online ministry. Pero sa biyaya ng Diyos ay tayo ho ay unti-unti na humahakbang upang ito ay pag-inamin. And salamat sa Diyos, meron tayong mga kapatiran na committed and very much willing na maging workforce or mga gumanap sa mga ministeryo pong ito. So, meron tayong mga kapatirang masama ang pakiramdam, si Brother Gab, masama ang pakiramdam, at yung kanyang ama, na back up natin sa song leading, ay masama rin ang pakiramdam. At marami tayong mga it may be because paulan-ulan, so meron hong mga apektado ang kanilang kalusugan. So pag-pray ho natin ang Alerta family, pag-pray natin ang bawat isa, pag-pray natin si Brother Dave Paule, patuloy natin ilapit sa Panginoon, ang tatay ni Sister Sheng Gahete, patuloy natin ilapit sa Panginoon, ang aking misis, pakisama niyo pa sa panalangin, Sister Jonah, sa kanya hong patuloy na pagbubuntis at yung mga nagiging epekto ho nito. So pakisama ho yan sa panalangin. And as we have said sa atin hong time in the Word, kailangan ng prayer ng tagapagturo ng salita ng Panginoon. So kailangan ni Brother Paul at nawa as we go through our worship service, our Sunday school time sa ating first part and our worship service, mamaya ho alas 10 ay patuloy nyo ho nawang ilapit sa Panginoon sa panalangin ang inyong manggagawa ho dito. So lahat po ng yan ay tayo ho'y sama-sama nawang masungtungan ng Panginoon na nagsusumikap, nagtatapat sa biyaya niya. Tayo ho'y magsisimula sa ating Sunday school because bago ang ating computer hindi na ilipat yung ating Books of the Bible song. So tayo ho ay magsisimula sa pag-awit ng mga hymns. So maglalaktaw muna tayo ng pag-awit ng Books of the Bible. So simulan ho natin ang ating Sunday school sa pamamagitan ng pag-aawitan. Knowing that it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Then my burden so found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the Lord I'd spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Then my burden so found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Was free, pardon there was multiplied to me. Then my burden so found liberty at Calvary. Oh, the love, the true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me.
Prince of our liberty at Calvary. Amen. Purihin po ang Panginoon. So tayo ho ay magsitayo at awitin natin ang ating pangalawang awitin. Awitin po natin, all hail the power of Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po tayo. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, we ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and him Lord of all. Sing song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Pray ng Panginoon, maaari na po magsiupo ang lahat. Amen. Ayan, salamat ho sa Diyos, and I believe at meron tayong mga kapatiran nga ho na nagsabi sa akin na masama ang pakiramdam. Ang salita ho ng Panginoon, it is imperative, it is vital, ito'y kailangan. Ito ho ay hindi pwedeng isantabi ng isang totoong mananampalataya kung hindi tayo dapat ay patuloy na magsumikap sa mga bagay ho na ito. Okay, so tayo ho muna ay dumako sa pagre-review ng ating napag-aralan nung mga nakaraang Sunday. We are still tackling about the offices of our Lord Jesus Christ. Again, in our broader doctrine of Christology or doctrines about Christ, ay pinag-aaralan natin ngayon ang trabaho or gawain. Tamang salita, ang gawain ng ating Panginoong Kristo, at itong gawain na ito ay maaaring hatiin sa His three offices, His office pagitan ni Kristo, and that is the work of the prophets. Ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers, how? By the prophets. So in time past, sa nakaraang panahon, paano daw? Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkakataon, at sa iba't ibang paraan. So yes, pag pumunta tayo sa lumang tipan, in many ways, in dreams, through angels, through yung kamay ng Diyos ang sumusulat ng 10 utos na ibinigay kay Moses. So again, in many ways, in different ways, God spoke primarily to the prophets. Pag merong mensahe ang Diyos sa kanyang mga bayan, nahandun ang mga propeta, nagsusugo siya ng mga propeta. So that is the primary office ng prophet. So alisin natin sa ating kaisipan, pag propeta dapat nanghuhula. Akala ng iba pag propeta, ang gawain lang nila ay magsabi ng mangyayari sa hinaharap. No. Ang trabaho primarily ng propeta ay ito, kung anong sinabi ng Diyos, sasabihin niya sa mga tao ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos ay patungkol sa nakaraan, kung sinabi ng Diyos ay isang utos na kailangan din ang gawin, kung sinabi ng Diyos ay isang bagay na mangyayari sa hinaharap, ang trabaho ng tapat na propeta ay yun ay sabihin ng tapat kung kanino pinapasabi ng Panginoon. So that is the work of the prophet. So gusto kong pansinin ho natin dito yung time marker. Ano yung time marker? In time past. Sa nakalipas na panahon.
So those things are nakalipas na. Pagdating sa verse 2, had in this what? Last days. So, another time marker. This last days. Again, itong kasagsagan ng pandemya, ang daming nagsasabi, Brother Paul, naniniwala ka ba we are in the last days? Opo, matagal na. Mga hatol. At Lord, kagaya ng aming napag-aralan at patuloy na titignan, wala kaming hatol sapagkat merong nagbayad. Wala kaming hatol sapagkat merong naghain at merong inihain para sa aming mga kasalanan. And Lord, as we try na lalo pang maunawaan, lalo pang pag-aralan ang katotohanan patungkol sa gawain ng aming Panginoong Hesukristo, o tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so we reviewed yung katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. He occupies and He fulfills the office of a prophet. He mediates God's Word. At pinag-aaralan natin for the last 3 Sundays ay He mediates God's righteousness, yung katuwiran ng Diyos. Well, bakit kailangang i-mediate ang katuwiran ng Panginoon sa atin? Because kung ididil tayo ng Diyos directly ng kanyang katuwiran, saan tayo masusunod? Yung active obedience ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan siya ay aktibong namuhay para sa atin. Hinamuhay siya ng walang kasalanan. Hindi lang siya namuhay ng walang ginagawang masama, kundi namuhay siya na perpektong ginagawa ang kalooban ng Ama. Sabi ni Jesus, for I do always the things that pleased Him. Ginagawa ni Jesus ang lahat ng nakakalugod sa Ama. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng punto siya'y tinukso, ngunit hindi nagkasala. So, gusto ko sana makita natin yung righteousness ni Jesus. Yung pagsunod ni Jesus ay hindi lang pagsunod na wala siyang ginawang kasalanan, kundi pagsunod na perpekto niyang ginawa ang katwiran natin. Buksan ho natin sa 2 Corinthians. Exchange. Walang pinag-uusapang pera, basta magkikita kayo, palit cellphone. Gusto mo yung cellphone niya, gusto niya yung cellphone mo, palit kayo. Kung merong diferensya sa halaga, maaaring bayaran yung diferensya. Nevertheless, ang gusto ko na makita natin is the great exchange. And the greatest exchange happened sa sinabi ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians 5 verse 21, for He hath made Him to be sin for us. He that is the Father hath made Him that is the Son to be sin for us. Ibinilang siyang kasalanan para sa atin who knew no sin. Siya na walang sala, that we might be made the righteousness of God in Him. Para tayo naman ay maipilang na katuwiran ng Diyos o mabihisan ng katuwiran para in Him, that is in Christ. That is ang punto, in Christ, if the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do. Merong hindi kayang gawin ang kautusan. Bakit hindi kayang gawin ng kautusan? In that it was weak through the flesh. Bakit hindi tayo kayang iligtas ng pagsunod sa kautusan? Dahil mahina ito. Nasa ng kahinaan? Nasa kautusan? Wala. Nasa ng kahinaan? In the flesh. Ang ating mga kasalanan, and that's true. Pero that's just one half of the coin. Naalala niyo ho yung halimbawa natin ng class card? Ang class card nating lahat, may tumataginting na letter F. Ang sabihin ng F, fail. Lahat tayo ay palyado, lahat tayo ay bagsak, lahat tayo patungo sa kapahamakan. So, ang ginawa ng Diyos, hindi lang niya basta binura yung F. At yun yung madalas, binayaran ni Jesus, hinugasan ni Jesus ang kasalanan. Okay, that's true. Purihin ang Panginoon. We celebrate that. We say amen to that. Pero ngayon nahugasan ka na, tanggal na yung kasalanan, binura yung F, anong meron ka? Wala. Papasa ka ba nang wala kang marka? Hindi. Ang ginawa sa atin ng Panginoon, hindi lang niya in us. Sino tong us
who walk not after the flesh but after the Spirit. Sino yung nagwo-walk after the flesh and not after the Spirit? Verse 1, they who are in Christ Jesus. So yung mga na kay Kristo Jesus, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo Jesus, hindi lang nahugasan ng lahat ng iyong mga kasalanan, kundi binihisan ka ng isang perpektong katwiran. Pag tayo ay tinignan ng Diyos, hindi lang tayo dakilang blanco na walang kasalanan, kung hindi tinitignan tayo ng Diyos bilang perpektong sumunod sa kanyang mga kautusan. Dahil yun kay Kristo. Kaya mahalaga at sana mas ma-appreciate natin yung katotohanan ng salita ng Diyos na si Jesus ay nabuhay ng walang kasalanan. Sapagkat yung binuhis niya sa atin ay isang buhay na walang kasalanan. Hindi lang yun, kundi isa ring buhay ng perpektong pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ngayon, again, bakit wala ng anumang hatol? Dahil nahugasan ng kasalanan atin ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. And one of my favorite passage patungkol dito is Philippians. Promise, mag-forward na tayo sa lesson, but let us just go to this passage na isa sa mga madalas na passage na pinupuntahan ko kapag binabahagi ko ang ebanghelyo sa iba. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Simulan natin sa verse number 4. Isan lang po natin. Ano ang sabi? Though I might also have confidence in the flesh. Pero kung merong pwede magtiwala sa laman, sabi niya, ako yun. Sige, maglista tayo. Anong ipagmamalaki mo? Sarili mong katwiran? Sarili mong gawa? Sabi ni Pablo, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Wow! Puno ang resume ni Pablo. Hindi lang yon. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. Verse, hindi mo pwedeng hawakan sa isang kamay si Jesus at hawakan sa kabilang kamay yung mga pogi points mo. Let me use that term, pogi points, yung gain sa'yo. Yung tingin mo nagpapaging dapat sa'yo sa Panginoon. No. Kailangan ang totoong pagsampalataya kay Kristo, kailangan mong itapon yung iba. You must count them but dung, that I may win Christ. Listen to that word of Paul. You will not win Christ if you will not count this as dung. That is, hindi mo makukuha si Kristo kung meron kang ibang pinagtitiwalaan. Kaya nga sabi natin sa ating pag-aaral, kung Jesus plus, you lost Christ. Pag meron kang idinagdag, kung meron ka pang ibang tinitignan, kung meron ka pang ibang inaasahan, hindi mo makukuha si Kristo. Ang sabi ni Pablo, well, kung lahat ng iyon, kung yung pagiging Hudyo niya, yung pagsunod niya sa kautusan, ay itinapon ni Pablo, paano siya magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Paano nga ba? Paano ba naligtas si Pablo? Paano ba siya pumasok sa langit? Dahil ba naglingkod siya kay Lord? Dahil ba napakabait niya? Well, tingnan natin, ang sabi ni Pablo, that I may win Christ, verse 8, verse 9, and be found in Him. Sinasab sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling kagagawan. Ang pinagtitiwalaan ni Pablo ay hindi yung sarili niyang katwiran, kundi yung katwiran ni Kristo Jesus na ibinihis sa Kanya. So Christ mediates God's righteousness. So, yun yung active, nalibang tayo, the active obedience, nalibang ho pala ako, sorry, the active obedience of our Lord Jesus Christ. And then yung susunod naman is the passive obedience, that is His obedience in His death on the cross. Namatay siya sa krus. At sa ating pag-aaral, namatay siya sa krus at inalay niya ang kanyang sarili bilang hain para sa ating mga kasalanan. Bilang panghugas ng ating mga kasalanan. Buksan natin sa Hebrews. Chapter 10 ng Hebrews. Verse 12. Hebrews chapter 10 verse 12. But this man, that is Jesus Christ,
after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. By one offering. So nakita ho natin, tignan natin kung naalala nyo, mabilis lang. Sa lumang tipan, merong priest, araw-araw nakatayo sa tarangkahan ng templo at hinihintay ang mga offering. Yung high priest ay papasok sa Holy of Holies na ganun din ang gagawin. Every year. Ang punto yun ay paulit-ulit. Bakit paulit? Nabihisan tayo ng katwiran. Pero itong ginawang pag-aalay ni Kristo, ito yung may epekto rin sa Ama. Anong epekto nito? Na-satisfy yung hustisya at na-pacify yung galit ng ating Panginoong Diyos. Sa Isaiah 53, sa that great prophecy about God's suffering servant, Isaiah 53, alam natin yung verse 5 and 6, pamilyar tayo doon, na tayo ilang sa kanya ng Diyos ang kasalanan nating lahat at yung kanyang kasamaan siya'y naparusahan. We know that. Pero pagdating sa verse number 10, ang sabi ng salita ng Panginoon, He shall see of the travail of his soul and shall be what? Satisfied. Makikita ng Ama yung pagdurusa at masasatisfy ang Ama. At yun ang isa sa mga punto ng pag-aalay ni Jesus. He satisfied. Again, balik tayo doon sa platong hinugasan. Nakita mo, hindi ka satisfied. Ulit, nakita mo ulit, hindi satisfied. Ulit, nakita ulit, hindi satisfied. Ulit, si Jesus ay nag-alay, tinignan ng Ama and the Father satisfied. Hindi makakasunod ng perpekto. Nakuha ba natin yun? Yun ang demand ng kautusan. That's why hindi tayo maliligtas ng kautusan dahil wala sa atin ng makakaperpekto ng pagsunod. Pero yung ginawa ni Jesus, ang siyang nag-satisfy sa demand na ito ng kautusan, at yung din ginawa ni Jesus ang nag-satisfy sa wrath or sa galit ng ating Panginoon. Ito ay maliwanag at gusto ko lang ipakita ho ngayon. Ito ang basihan ng kaligtasan sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kung merong isang katuruan o merong isang katanungan na bumabagabag sa kaisipan ng maraming mga mananampalataya hanggang sa ngayon, ay paano naligtas yung mga nasa Old Testament? Actually, may iba't ibang katuruan patungkol dyan. Merong mga Baptist, at naka-encounter na ako noon, maging sa Bible school namin dati, merong mga professor na ang katuruan nila, naligtas ang mga tao sa lumang tipan by works. Tawag nila is dispensation of the law, and you are saved by obeying the law. Actually, may nakausap po ako noon na nagtuturo sila na si Jesus daw mismo ay nagturo ng salvation by works. Ano yun? Siya na nagsabi ng siya lamang ang daan, nagturo ng ibang daan? Hindi uobra. So, paano naligtas ang mga tao sa lumang tipan? It is through the sacrifice of Jesus Christ. So, gusto ko lang maging maliwanag. Isa sa goal ko ngayong umaga ay makita natin na itong sakripisyo ni Jesus na ito ay para sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya in the Old Testament and in the New Testament. Well, paano nangyari yung Brother Paul? Tignan natin sa Romans chapter 4. Gagawa ako ng isang larawan para mas maipinta natin sa ating kaisipan. Pag ikaw ay bumili ng SIM card, meron kang, as far as I know, meron kang dalawang choices. Tama? Meron dalawang uri ng SIM card. Merong postpaid, merong prepaid. Tama? Ang ibig sabihin ng postpaid, with the very word, with the suffix of prefix na post, ibig sabihin,
Pagkatapos, at saka, babayaran. Tama ba? Pag prepaid, bago mo gamitin, babayaran. Karamihan sa atin dito, naka-prepaid. Magbayad ka muna bago mo magamit. May mga taong naka-postpaid. Pagdating ng katapusan ng buwan, at saka sila babayad. Okay? So, ilagay lang ho natin yung kaisipan na yon at tingnan ho natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, simulan natin sa verse number 1, Romans chapter 4. Meron ditong tatlong persona. Una, sa chapter 4, verse number 1. What shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found? So, sino yung unang figura? Sino yung unang sinabi diyan? Walang iba kung hindi sino ho yan? Wala na yung mga chalk natin dito. Ano mo? Ubus na wala. Pasensya na ko. First time ko sanang gagamitin yung blackboard natin, hindi ko magagamit. So, ilagay lang natin sa ating kaisipan. Sino yung una? Si Abraham. Question. Kailan nabuhay si Abraham? Before the law? During the law? Or after the law? Kailan nabuhay si Abraham? Before, during, or after? Kailan dumating ang kautusan? Kay Moses. Sino na una? Si Moses o si Abraham? Si Abraham. So, kailan nabuhay si Abraham? Before, during, or after the law? Before the law. So, bago ang kautusan, nabuhay si Abraham. Meron tayong pangalawa na karakter ho dito sa verse 6. Ang sabi, Romans chapter 4, verse 6. Even as David. Si David. Question, kailan nabuhay si David? Before, during, or after the law? During, yes. Siya ay pag titignan niyo yung timeline, nasan si David? Nabuhay siya habang doon ang mga kautusan ng Panginoon. Umiira ng mga kautusan ng Panginoon. And then, pangatlo, verse 23, mahaba-habang talon. Verse 23. Now it was not written for his sake alone, but it was imputed unto him, but for who? Us also. Sino yung us? Si Pablo. At kasama yung mga kausap ni Pablo. Sino yung kausap niya? Yung mga taga-Roma, mga Kristiyano sa Roma. So sino ito? Mga mananampalataya. Before, during, or after the law? After the law. So here are three characters. Abraham, before the law. David, under the law. Us, after the law. Maliwanag ang Bible. For we are no longer under the law. Now, hindi ibig sabihin na tayo antinomians. Hindi ibig sabihin na tayo susunod sa kautusan. Pero wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Nevertheless, sana makita natin yun. Nasaan yung tatlong karakter? Abraham, before the law. David, under the law. Us, after the law. Paano sila naligtas? Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 4, verse number 3. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Before the law, paano naligtas? He believed, and inimpute sa kanya ang katuwiran. So, hindi naligtas si Abraham sa pamagitan ng kanyang sariling katuwiran. Hindi siya naligtas sa pamagitan ng kanyang sariling gawa. Siya ay sumampalataya sa mabuting balita na ibinigay ng Diyos sa kanya at itinuring ito ng Diyos, ibinilang sa kanya ang katuwiran. Verse 6. Punta tayo kay David. So paano naging matuwid? Paano binilang na matuwid? Paano naging katanggap-tanggap si Abraham sa Panginoon? By works or by faith? By faith. Now, punta tayo under the law kay David. Even as David also. Now, mahalaga yung unang salita, the word even. Ano yung sabihin ng even? The word Paul, hindi odd. Hindi yun. Hindi mathematics.
Sa grammar, ano ibig sabihin ng even? Katulad ng, kaparehas ng, the same. So may pagkakaparehas si David kay Abraham. At ang punto din ni Paul, David was justified the same way Abraham was. Even as David, anong sabi ni David? Even as David described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So sangayon kay Pablo, ano ang kalagayan ni Haring David? Yung dinescribe ni Haring David, ano ang kalagayan niya? Yung siya ay nabigyan, nabihisan ng katwiran, not because of his works. Yung katwiran ni Haring David ay hindi rin dahil sa kanyang kung sa pamamagitan ng gawa, paano papasok sa David sa langit? Nangalon niya, pinapatay niya yung asawa nung kinalon niya. Paano siya papasok sa langit sa pamamagitan ng gawa? Paano nga ba? Ba't kasi binihisan siya ng katwiran? Ang sabi ni Haring David, verse number 6, even as David described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So anong interpretation dito ni Pablo? The inspired interpretation is this: David is forgiven and righteousness was imputed unto him. How? Even as Abraham. Paano? By works or by faith? By faith. So before the law, justification by faith. Under the law, justification by faith. After the law, sa atin bilang mga mananampalataya, ang sabi sa verse 3, now, 23, not 3, verse 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed unto him. Si Abraham yung him. Righteousness was imputed to Abraham. Verse 24, but for us also, to whom it shall be imputed, paano? If we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. And what's that? That's the gospel. If we believe in the gospel, righteousness is imputed to us. So ano ho ang common denominator? Before the law, righteousness is imputed by faith. Under the law, righteousness is imputed by faith. After the law, righteousness is imputed by faith. Meron bang panahon na by works? Wala. Walang panahon na ang kaligtasan is by works. Why? Because there's no righteous, no not one. Kung merong time na ang salvation ay by works, yung time na yun, walang naligtas kahit isa. By the way, kung nung Old Testament ay salvation ay by works at merong mga taong kinayang iligtas ang kanilang sarili, ano pa ang dahilan para ipasok ang New Testament sa pamamagitan ni Kristo? Kaya naman pala ng tao. Nakita niyo ho yun? May kasabihan, wag mong ayusin yung isang bagay na hindi naman sira. Tama? Hindi naman sira, ba't mo aayusin? Nasubukan nyo na yun, hindi naman sira, kinutingting nyo. Ano nangyari? Ano nangyari nung kinutingting nyo, yung hindi sira? Lalo pang nasira. Nung bata ako, gustong-gusto kong gawain. Ang hilig kong magbutingting, kaya kong kalasin. Hanggang doon na lang. Pero hindi ko siya kayang buuin. Kung gumagana naman pala ang salvation by works sa Old Testament, anong dahilan para isugo si Jesus? Now, okay? Righteousness was imputed to Abraham. Righteousness was imputed to David before the law, under the law. Righteousness is imputed to us after the law. Question, saan galing yung righteousness? Pero Brother Paul, pinag-aralan natin sa atin, sa bagong tipan, yung righteousness ni Kristo. So hindi galing sa kawalan.
Hindi lang basta binura yung kasalanan at umimbento ng katuwiran na ibnuno. Para maunawaan natin ito, sa Romans chapter 3, tignan po natin. At dito po tayo matatapos. Romans chapter 3. Na alam ko, nadaanan na ho natin to sa ating pag-aaral sa Romans. Tapos natin ng chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pero gusto kong tumatak ito sa ating kaisipan sapagkat ito ay struggle ng maraming mga mananampalataya. Romans chapter 3, verse 24. Ito po ang sabi, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So how are we justified? By grace. And paano ito? Through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pagtubos, ginawang pagbabayad ng ating Panginoong Hesukristo. So you cannot separate it from the work of Christ. God's saving grace is the work of Christ. Pagdating sa verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Sino yung whom? Si Jesus. Inilagay daw si Jesus bilang propitiation, pampalubag loob, pampalubag ng galit ng Panginoon sa kasalanan. Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, that is in His death, in the cross, that's the gospel, to declare His righteousness, upang ideklara ang katuwiran ng Diyos. Saan? O para saan? For the remissions of sins that are past. Unawain natin yun. Para ipakilala, ideklara, ipangalandakan, i-display ang katuwiran ng Diyos. Saan daw? The remissions of sins that are past. Meron na bang mga niremit na kasalanan nung nakaraan? Meron na bang mga pinatawad nung nakaraan ng Panginoon? Answer? Yes. Si Abraham. Si David. Lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan, pinatawad ng Panginoon. Question. Kagaya ng pag-aralan natin, ang kapatawaran ng kasalanan, kaya tayo ay may kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad ni Jesus. Hindi lang basta nagpapatawad. Ano, nag-sorry ka lang tapos wala na? No, kailangan ng bayad ng kasalanan. So, ang question na ito, paano napatawad ang kasalanan ng mga nasa lumang tipan? Ang sabi ng salita ng Panginoon, para ideklara ang katuwiran ng Diyos. Kung ang Diyos kasi ay magpapatawad ng kasalanan ng walang bayad, hindi siya magiging matuwid. Nakuha niyo ho? Halimbawa, nagdadrive si Brother William, tapos nilabag niya yung batas trapiko, hinuli siya ng pulis. Talagang nilabag, as in, nakita ni Brother William, red light, kaya ko to. Tabi ka. Nakita mo bang red light? Opo. Alam mo ba dapat ka humito? Opo. Diligpasan mo? Opo. Ano kaya sabi ng pulis? O sige, makakago ka na. Question, yung bang pulis na yon ay matuwid o hindi? Hindi ano? By the way, dito muli magiging obvious. Kung ikaw yung driver, ang sasabihin mo, ang bait naman ng pulis. Ito ho ang isang bagay. Injustice for the guilty is good. Ulitin natin yun. Ang kawalan ng hustisya para sa nagkasala ay mabuti sa pananaw natin. Nakuha niyo ho yun? Kung ikaw yung driver na nahuli at pinalagpas ko ng pulis, ano sasabihin mo? Bait ng pulis. Ikaw yung nagkasala sa Diyos at humingi ka ng tawad at pinalagpas ng Diyos yung ang bait ni Lord. No. God is a God of justice. Siya ay matuwid. Kailangan ang kasalanan ay bayaran. Teka muna, Brother Paul. Balik tayo sa usapan natin. Ang kasalanan ay kailangang bayaran. Paano yung kasalanan nila Abraham? Paano yung kasalanan ng mga sa lumang tipan? Paano yun? Pinatawad sila ng Diyos. That is the question. Sana naunawaan nyo. Nag-connect ho ba? Naunawaan ho ba? Tuloy natin. To declare His righteousness for the remissions of sins that are past. How?
through the forbearance of God, sa pagtitimpi ng Diyos. Nagtiis ang Diyos, hindi niya pinarusahan, pinatawad niya ang kasalanan. Paano nagawa ang pagpapatawad na ito? Kung babalik tayo doon sa verse 25 sa bandang una, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. It is through Christ pa rin. Verse 26, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So para maliwanag ho yung larawan sa inyong kaisipan, pinatawad ng Diyos ang mga nasa lumang tipan. Paano? Dahil may parating na magbabayad. Pinatawad ng Diyos ang mga nasa bagong tipan. Paano? Dahil may nagbayad na. Either way, saan nakatungtong yung kanilang kapatawaran at katuwiran? Nakabase sa dumating na tagapagligtas. So salvation from the Old Testament to the New Testament is by grace through faith through Christ. It's always by the grace of God. It's always by faith. And it's always through Christ. Maaaring sa lumang tipan, hindi pa ganun kalubos yung revelasyon. Kagaya nung pinangako ng Panginoon kay Abraham, in thee shall all the families of the world be blessed. Paano mabibless ang lahat ng family of the world sa pamamagitan ni Abraham? And that is through Abraham's seed. Sino ang fulfillment noon? Si Kristo. At yun pa rin ang pinapatungkulan ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon kay Abraham. So again, saan ho naging malinaw? Walang panahon na by works ang salvation. It's always by grace through faith. At yung pagliligtas na binigay ng Panginoon sa lumang tipan at sa bagong tipan is always through and in Jesus Christ. Kaya pagdating natin lahat sa langit, lahat ay yuyukod at bibigyan ng luwalhati siya na namatay sa krus. Ano kaya kung by works ang salvation sa lumang tipan? May dalawang grupo sa langit. Merong umaawit ng praise me, I am very good. At yun namang isang grupo, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. No. Lahat ay aawit ng papuri kay Kristo dahil lahat ang kaligtasan ay nakabase sa Kanya. Yung ginawa ni Jesus. Again, Brother Paul, gusto ko lang makita ho natin yung katotohanan na Christ as our priest. Yung ginawa niyang pag-aalay, yung ginawa at nangyari doon sa krus ng Kalbaryo has a very great effect. Far-reaching. Mula pa sa lumang tipan hanggang sa kahuli-huli ang maliligtas. Lahat ng ito ay nakabase sa ginawang pag-aalay ni Jesus. He is our priest. At sa pamagitan ng kanyang pag-aalay, na-satisfy ang demand ng kautusan. Ang kasalanan ay bayad. Na-satisfy ang galit ng Diyos. Ang kasalanan ay naparusahan. Therefore, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. Bago tayo magtapos, let me ask the question, are you in Christ Jesus? I'm not asking, are you in Baptist? Walang magagawa ang Baptist para iligtas ka. At lalong wag mo sabihin na, I'm in Brother Paul. Hindi ko kayang bayaran ng iyong kasalanan. Hindi ko kayang bayaran ng aking sariling kasalanan. Are you in Christ? Ikaw ba ay totoo nang sumampalataya sa Kanya na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating katuwiran? Kung hindi pa, maaaring Baptist ka, pero hindi ka sumasampalataya kay Kristo, patungo ka sa kapahamakan, kaibigan. So muli, are you in Christ? Kung wala pa, meron kang hatol. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, salamat sa Diyos, wala nang anumang hatol. Sapagkat inalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Sa natitira ho nating 4 minutes, baka meron hong may tanong. Meron ho bang malabo?
merong masama ang loob, merong naguluhan, masama ang pakiramdam. At kung wala ho, tayo ho ay magtapos sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Dapat kaming parusahan. Dapat kami sa impyerno. Dapat kami ang magdusa. Pero salamat po na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. At siya ang naparusahan. At siya ang dumanas ng iyong puot. Kung kaya't kami ay may kapatawaran, may katubusan, at may katwiran. Salamat po sa biyaya mo ng kaligtasan. Salamat po sa aming Panginoong Hesus. Nawa, O Diyos, muli ang katotohanan ito ay lalo magtulak sa amin sa mas matindi na pagsamba, mas tapat na paglilingkod, at mas banal na pamumuhay. Nayamang banal ang siyang tumawag sa amin. Kami ay ninanasa at inuutusan mo magpakabanal. Lord, amin pong hinihiling, kung meron mang naririto o maging sa mga nakatunghay sa amin pong live stream, kung meron mang pong bata, kung meron mang pong matanda na wala pa kay Kristo, hindi pa tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo, Lord, ikaw lamang ang nakapagbubukas ng mata. Ikaw lamang ang nakapagbubukas ng puso. Maawa ka po, Diyos. Maawa ka po. Pakita mong maliwanag na sila'y makasalanan. At ipakita mo ring maliwanag na tanging si Jesus lang ang tagapagligtas ng makasalanan. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kung tayo po'y dadako sa ating 15-minute break, meron hong konting refreshments dyan sa likod, merong mga biskwit, merong kape, merong mga inaantok, maulan ang panahon, masarap matulog, so pwede ho kayo magkape. Maintain ho natin yung ating minimum, yung mga health safe protocols, yung ating logbook, please sign up your name and number, required ho yan ng gobyerno. Maintain natin yung face mask hanggat maaari, physical distancing. At nawa patuloy ho tayong mag-ingat. So, and then, habang ginagawa natin yun, let's enjoy our fellowship. Meron tayong mga panauhin. Salamat po sa Panginoon. Sila Brother Jerome, nakausap po sila kahapon. Kamakalawa kahapon. Friday, kamakalawa. So, salamat sa Diyos. Sila yung taga San Vicente at bisita ho natin ngayon. So, again, welcome ho natin sila at salamat po sa bawat isang narito. Break time po tayo. God bless po.